All set na po ang pagbabalik ng face-to-face classes para sa mga piling paaralan sa bansa sa darating na November 15. At para makibalita tungkol dyan, muli po natin makakasama mula po sa Department of Education si Secretary Leonor Briones. Kasama po sina Undersecretary Elaine Pascua, Assistant Secretary Alma Ruby Torio at Assistant Secretary Malcolm Garma. Maganda umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Yusek Rocky. Magandang balita sa wakas. Ipagpatuloy na natin ang ating limited face-to-face. Tulad ng napag-usapan at instruction ng President, mag-umpisa tayo with 100 public schools, 20 private schools, at ilang mga international schools na may sarili naman silang mga patakaran. So, all set na for November 15. Nabuo na natin yung 100 public schools at binubuo na ngayon ang 20 private schools. Ang ating Undersecretary na si Nepo Malaluan ngayon ay nasa probinsya, naglilibot para tinitingnan ang total readiness ng mga eskwelahan na ating napipili. It will be recalled, Yusek Rocky, we started with 1,900. Reneduce natin ito to 638. Tapos nagiging 329. Ay ngayon ang usapan natin ay 100 schools. At handang-handa na tayo. Kung ano ang resulta nitong ating pilot study, pwede nating i-extend ito at lalong paramihin natin ang mga eskwelahan na magkaroon ng face-to-face classes. So, we're all set, Yusek. Una, nakuha natin ang consent ng local governments. Require din natin na ang mga parents dapat magbigay sila ng kanilang written consent. At kami naman, for our part sa Department of Education, ini-inspect namin ang mga napipiling eskwelahan na kailangan handa yung ating mga facilities, ang social distancing, may tubig, may gamot, malapit tayo sa mga health stations. At saka finally, kailangan na may risk assessment na galing sa Department of Health. Ito yung dagdag ng Presidente sa kanyang mga requirements para maumpisahan na talaga itong ating face-to-face pilot session. So, all set na tayo, Yusek Rocky. Opo. Secretary, may tanong lang po sa inyo si Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. What were the factors considered in arriving at this decision na payagan po itong 90 or 100 school na po ngayon, ano? At sino-sino po ang mga nakonsulta ninyo tungkol dito? Ilang buwan na ito, last December pa kami nag-umpisa. As I said, we started with 1,900 schools. Na-review ito ng ating mga regional directors. Pagkatapos, reduce natin to 638 dahil sabi ng Senado at ng Legislature, sobrang malaki yung sample natin. Furthermore, reduce pa rin natin para masigurado talaga tayo na all factors are involved, no? Tapos finally, we settled for 100. Ano yung mga kondisyon? Una, kailangan pumayag ang local government with the consent of the local government. Secondly, kailangan may written consent ang mga parents na yung kanilang anak ay sasali sa face-to-face. Thirdly, kailangan ang ating facilities sa Department of Education ay appropriate para sa face-to-face in terms of space, in terms of distancing, availability of water, medicines, emergency actions. Mayroon naman tayong emergency procedures kung sakali man na magkaroon ng problema. And finally, pati yung mga nagbibigay ng services sa ating mga eskwelahan, mga buses, transportation, uniforms, pagkain, kailangan makikisunod sila sa mga requirements ng ating Department of Health. So lahat ng paraan ginamit natin to assure the safety of the students. I don't think any country in the world has
put out such stringent and very, very strict requirement for face-to-face, particularly the consent of the parents. In other countries, hindi naman kailangang hihingi ng permiso sa parents. They were informed. Pero sa atin, sabi natin, walang sapilitan. Tapos we are assuring also that our children sa 12 to 17, umpisahan na sila na i-vaccinate. Although lahat na pag-aaral, Yusek Rocky, nagpapakita na ang mga bata mas mataas ang resistensya nila sa COVID-19 kaysa mga matatanda. Maraming pag-aaral na nagpapakita nito sa buong mundo. Pero we are not taking any chances at all. So, yun. Opo. Para po kay ASEC Alma, ano daw po ang dahilan kung bakit uunahin ng 1 week ang face-to-face learning sa DepEd School kesa daw po sa private school na nakaschedule by November 22? Magandang umaga, Yusek Rocky at sa lahat. Kagaya po ng nasabi ng ating mahal na kalihim, ang mga public schools po natin na nagsumiti ng kanilang intent ay they were subjected sa mga evaluation process. So ganito po rin ang mangyayari sa ating mga private schools na nag-apply po na sumali po dito sa implementation po ng face-to-face classes po natin. So, nauna nga po, tama po kayo, nauna nga po ang ating mga public schools at ito po ay yung pag-evaluate po ng ating mga public schools ay ganun din po ang mangyayari sa ating mga private schools po. Maraming salamat, Yusek Rocky. Opo. Pero ASEC Alma, sa ngayon po ba ay ilang private school ang pasado na para po makasali sa pilot implementation ng face-to-face learning? Yusek Rocky, siguro po gusto ko pong makinig po sa sasabihin po ng ating ASEC sa regional operations. Mas lalo po yung kompleto yung datos niya sa mga nag-apply po ng implementation ng face-to-face classes natin galing sa private schools. Yung alam ko lang po yung sa last na meeting, MADCOM meeting namin last week at alam ko meron pa pong karagdagan ito. So sa pahintulot po ni Secretary, ma'am, pwede pong si ASEC Malcolm na lang po yung pasagutin po natin sa mga datos sa private schools. Maraming salamat po. Opo. Kasama po ba natin si ASEC Malcolm? Yes, Yusek. Opo. Tama siya. Okay, ito muna. Tanong muna po kay... Teka muna. Nakasama na po ba natin siya? Or magtanong po muna tayo. Secretary, balikan ko po muna kayo. No po, kumusta daw po ang vaccination status ng mga personnel na nagtatrabaho sa mga eskwelahang sasabak ulit sa face-to-face learning? Very, very high. Very high ang vaccination status. Ay si Yusek Alain pwede magbigay ng karagdagang informasyon pero napakataas kasi summer pa, wala pa yung approval ng President. Sinabihan na namin yung aming mga teachers na makikilahok sila kasi yung ating local governments napakasipag sa pagbigay ng yung sa vaccination. So sabi namin, mag-report kayo sa inyong mga local governments, magpabakuna kayo kasi ina-anticipate namin na dadating ang panahon na papayag na ang Presidente. So si Yusek Alain pwedeng magbigay ng actual data pero napakataas ng level ng compliance ng ating mga teachers at mga staff. Yusek Alain. Okay. Babalikan po namin, Yusek Alain, babalikan po namin kayo. Medyo hindi po maganda yung linya ng komunikasyon namin sa inyo. Balikan ko lang po si Secretary Briones.
Ilan na daw pong teaching and non-teaching staff ang inihahabol pa para ma-fully vaccinate sa mga eskwelahang ito? Babalikan po namin si Yusek Elaine, Secretary. Medyo hindi lang po naging maganda yung ating linya ng komunikasyon. Ang pagkakaalam ko, halos lahat ng mga teachers na magpa-participate sa ating, kasi we're talking here of 100 schools and perhaps 20 private schools. Hindi naman kalagayan yung number ng mga teachers at mga staff na kailangang makikilahok dito. Out of, we have more than 61,000 schools all over the country and we're picking out 100. No? So, very close ang ating pag-monitor dito. Ang pagkakaalam ko, practically, halos lahat na ng ating mga teachers at mga staff, ako ang nangunguna, fully vaccinated ako, ang aming mga staff sa central office, fully vaccinated, at karamihan pumupunta na sa local governments. Napakalaki ng papel ng local governments dahil sila ang unang nag-initiate nitong vaccination at sumali ang mga teachers kasi ang original ranking ng teachers ay stage 4 pa kami. Pero ngayon, marami na talaga at saka with the policy of vax to the max, mas lalong kung may mga natitira naman, yung mga one injection, one vaccination, tapos kulang na lang ng one more. Ang sabi dito sa ating data more than 90% na ang ating vaccinated o na nakatanggap na ng first dose, tapos mayroon namang nakatanggap ng full dose like me na wala namang masyadong adverse effects. So in that sense, handa na talaga ang mga schools. Kung mayroon man, we will make sure na they will be vaccinated as soon as possible. Nandiyan naman ang local governments. Opo. Baka pwede nang sumali si Asik Garma, Yusek Rocky, at Yes, si Asik Elaine. Nakikita ko sa kanilang mukha na gusto na nilang sumali sa ating conversation. Opo. Secretary, balikan po natin si Asek Garma. Asek, sa ngayon po ba ilang private schools ang pasado na para makasali sa pilot implementation ng face-to-face learning? Okay, magandang umaga, Yusek Rocky, at magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng Laging Handa. Sa ngayon po, Yusek Rocky, hindi pa ho pinal yung desisyon kung sino-sino yung 20 pribadong paaralan ang lalahok dito sa ating face-to-face. Pero sa ngayon po, meron na ho tayong 57 or 57 private schools that have been submitted already for evaluation. Sa November 12 po natin malalaman na batay po sa nangangasiwa nito na si Director Joy Sandaya, ay November 12 po natin malalaman kung sino po yung 20 private schools ang mapipili po batay po sa ginagawang evaluation ngayon. Opo, balikan ko po si Secretary Briones. Secretary, ngayon pong iba't ibang eksperto na ang nagsasabi na low risk na rin po ang Metro Manila mula sa COVID-19. Posible po bang ikonsidera ng DOH at ng DepEd na payagan na rin daw po dito sa NCR ang face-to-face learning? Sa tingin ko siguro by the second batch, kasi nakapili na tayo ng 100 at saka malaki ang aming tiwala sa advice ng Department of Health kasi yung risk assessment ang Department of Health ang gagawa niyan. May mga lugar, halimbawa sa Metro Manila na medyo tinitingnan pa nila ng husto ang extent ng COVID. May mga lugar naman na sa tingin nila medyo pwede na siguro. So we will be relying very heavily on the assessment of the Department of Health. Kasi para sa amin, basta papayag ang local government, papayag ang parents, at saka importante kasi yung Rocky, yung facilities namin na will allow social distancing. Kailangan yung supply ng tubig nandyan, yung supply ng gamot at saka mga
Tsaka yung emergency steps which we will undertake kung sakali man magkaroon ng problema. Pero ang final talaga is with the Department of Health. Pag sasabihin nila na pwede na ang isang eskwelahan, ang gawin namin dahil ang instructions kasi yung Secretary ng Presidente ay 100 schools, susulat kami, naghahanda na kami ngayon ng report sa Presidente na kung pwede nang dagdagan yung 100 na pinayagan niya, ay talagang magdagdag tayo dahil maganda naman ang balita na lumalabas ngayon. Opo, balikan ko lang po si Yusek Pascua. Yusek, paano naman daw po paiigtingin pa ng DepEd ang iba pang learning modalities gaya daw po ng DepEd TV? Opo. Paumanhin po, Yusek Pascua, talaga pong hindi maganda ang ating linya ng komunikasyon sa inyo. Kung sino na lang po pwedeng sumagot, Secretary, paano naman daw po paigting pa ng DepEd itong iba pang learning modalities gaya daw po ng DepEd TV, Secretary? Yung Secretary, pwede yung masagot ni Asik Ami kasi siya naman ang nasa curriculum group. Hindi ibig sabihin na gini-give up natin ang ibang modalities kasi ang blended learning naman talaga ay halo yan ng face-to-face, ibang pamamaraan, paggamit ng modules, and so on, radyo, television. Hindi naman kaysa iiwanan natin na mayroon na tayong face-to-face. At saka wala akong alam na bansa, lalo na sa Southeast Asia, na yung kanilang face-to-face ay purely face-to-face. Ang pagkakaalam ko, partly face-to-face, partly online. Marami nga ang bahagi ng pag-aaral nila ay largely online. Pero importante kasi yung face-to-face, kaya talagang linalagyan nila ng face-to-face, makunti man, malaki man na bahagi sa pag-aaral, pero mayroong face-to-face. So hindi bibitiwan yung other modalities. Pero baka may maidagdag si Asik Alma dyan. Alma. Asik Alma? Yes, maraming salamat, Secretary. Yusek Raki, gaya po ng sabi ng ating mahal na kalihim, hindi po natin binibitawan yung mga iba't ibang learning modalities po natin. Pero gaya po ng sabi po ninyo at nasabi na rin ng Secretary na mas lalo pa po nating pinaiigting yung paggamit ng DepEd TV. At ano po yung ginagawa ng DepEd dito? Ang DepEd po, lalong-lalo na po ang ating DepEd TV team ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating mga local government units at saka lahat ng mga organisasyon para mas lalo pang mapaabot sa ating mga mag-aaral yung paggamit ng TV at iba pang social media reforms. At malugod po namin na ibalita sa inyo na ang ating kagawaran po ay nagkaroon ng partnership sa United States Agency for International Development o yung alam natin na USAID. At ang layunin po natin ay sanayin ang higit na 500 DepEd TV scriptwriters at teacher broadcasters para sa gender fair at inclusive educational TV programs natin para sa lahat ng ating mga mag-aaral. So makikipagtulungan po ang USAID sa pagdaragdag ng Filipino Sign Language na pagsasanay sa ating mga guro at ang paglalagay ng subtitles sa mahigit na 200 episodes ng ating TV-based instructional program. At ang pagsalin ng 50 episodes para sa mother tongue languages at paggawa ng 16 na bagong episodes para sa English at Filipino subjects ng ating DepEd TV. Maraming salamat, Yusek Raki. Thank you po. Secretary Briones, kunin ko na lamang po ang mensahe ninyo o paalala po sa mga estudyante, magulang at mga paaralan na makikilahok po
sa pagbabalik ng in-person classes sa November 15? Go ahead, Secretary. Maraming salamat, Yusek, learners, sa mga pinapabagong paraan kung saan matuto sila para handa sila paglabas nila sa klase nila, sa pagtrabaho nila, na alam nila ang technology, alam nila ang iba't ibang bagay, kabisado nila ang radyo, kabisado nila ang telebisyon, lahat na pamamaraan sa pag-aaral, hindi lamang sa libro, hindi lamang sa lecture ng teacher, kundi sa lahat na pamamaraan para talaga magiging in touch tayo sa mundo at handa yung ating mga kabataan. Napakagandang balita ito. Nagpapasalamat tayo sa Presidente na binigyan tayo niya ng permiso sa pag-implement nito. At kung patuloy yung ating pag-recover sa COVID, ay patuloy namang lalawak ang paggamit ng face-to-face sa ating blended learning approach. Maraming salamat, Rocky, sa pangalan ng ating departamento at sa ating mga parents, local governments, napakalaking tulong at lahat na nag-i-interest at talagang gustong ipagpatuloy ang edukasyon ng ating kabataan. Maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Leonor Briones, Undersecretary Elaine Pascua, Assistant Secretary Alma Rubitorio at ASEC Malcolm Garma. Mabuhay po kayo at ang kagawaran ng edukasyon.